The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory, Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, ang buong bansa ay nagdiriwang ngayon para sa kapistahan ng Santo Niño. Special ang celebration na ito dito sa ating bansa dahil sa popular na devotion na ito sa ating Panginoong Jesus bilang bata. At sa pagkakataon na ito na ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, ay nararapat lamang po na magkaroon tayo ng mga bagay na aral, makakapulot tayo ng mga aral na siyang gagabay sa ating buhay, hindi lamang sa loob ng linggong ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon na ito, pagdiriwang ng kanyang kapistahan, na wala man lang tayong maiuwi, wala man lang tayong pagninilayan. Kaya sa araw na ito, pagnilayan po natin, tingnan natin kung ano yung mga magagandang bagay tungkol sa mga bata at tungkol sa mga maliliit. Dahil ang Santo Niño ay ipinahahayag sa atin ang ating Panginoong Jesus bilang isang bata. Ang bata, maliit, walang kapangyarihan, at kung makikita ninyo, meron kayong kasamang bata o di kaya sa mga nagsilang na, ay ang bata na lalong-lalo na ang bagong silang na bata ay kinakailangang kargahin ng kanyang ina, ng kanyang mga magulang, pasusuhin, pakainin, arugain, no? Hindi niya kayang maglakad, lumakad na mag-isa, no? Kaya kinakailangan siyang alagaan, no? Hanggang sa siya ay lumaki. At ang parang nakapagtataka bakit ang Diyos, ang anak ng Diyos na siyang, o ang Diyos na siyang pinaka makapangyarihan, pinaka malakas, no? Pinaka malaki in a way kasi sakop niya ang buong mundo, ang buong universe. Bakit hinayaan niya na ang kanyang sarili o ipakita niya ang kanyang sarili bilang isang bata? Yung napaka-great, napaka-makapangyarihan, napakalaki na Diyos, ipapakilala niya, ipapakita niya ang kanyang sarili sa atin bilang isang maliit at walang kapangyarihan na bata. Pero wag po nating maliitin ang maliit, ang mga maliliit, no? Kasi may kasabihan sa Ilocano, uray no basit, basta nataragsit
saan at may mayat nga ayan description para kada ito'y uray no basit basta nasaririt. Di ba? Alam na alam ng mga Ilocano yan. Magkaiba yung yung nataragsit kasi nataragsit basta lang mabilis. Mabilis lumakad, mabilis tumakbo, mabilis mag-react, no? Pero yung nasaririt ay hindi lamang basta-bastang mabilis sa lahat ng bagay, no? Hindi mabilis na kumain, hindi mabilis na gumawa ng kalokohan, hindi mabilis na magnakaw, hindi, kundi sa mga mabubuting bagay, nasaririt, wise, hindi wais. No? So, ganyan ang nais na ipakita ng ating Panginoon, uray no basit basta nasaririt. Kada tayumet sa atin din, mga kapatid, wag po nating maliitin. No? Halimbawa sa atin, yung ating kakayanan, kahit nasabihin na, isa lamang akong maliit na mamamayan, wala akong magagawa para sa kabutihan ng bayan, para masugpo ang kasamaan. Hindi, dahil bawat isa sa atin ay may kakayanan. At yan ang nais na pinakikita sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung inyo pong maalala sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, binibigyan ng importansya ng ating Panginoong Hesukristo ang pananampalataya kahit na maliit. Kasing liit ng buto, ng maliit na buto, pero kapag ito ay tutubo at lalaki, ito ay maaaring pagdapuan at bahayan ng mga ibon. So, yan po ang nais na ipahayag sa atin. Ganon din ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi niya, kahit na meron kayong pananampalataya, kahit na napakaliit, pero pwede ninyong sabihin sa kahoy na ito o di kaya sa bundok na ito na siya ay tumalon sa dagat at susunod sa inyo. Iyan ay kung meron tayong pananampalataya kahit na napakaliit. Ang lahat ng bagay na malalaki nanggagaling sa maliit. Yan din yung ating dapat na pakakatandaan. Kahit na mga maliliit na bagay na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay nagkakaroon ng malaking epekto pagdating ng panahon. Uray no basit basta no nasaririt. Pangalawa, na pag-uukulan natin ng pagninilay ngayong kapistahan ng Santo Niño ay tingnan po natin yung mga kabutihan, yung magandang nasa sa mga bata. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating Ebanghelyo, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Anong maiisip po natin o maiisip nyo sa sinabi na ito ng ating Panginoong Hesukristo? Unless you turn and become like children. Ang mga matatanda, walang puwang sa langit. Kawawa naman tayo ng mga senior citizen. Kasanon dagijay babakit lalakay, babakit nga kunada, bakit nga kuribet-bet, wala nang puwang sa langit, hindi na makakapasok. So ang sinasabi ngayon dito ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga may edad, huwag na nating sabihin mga matatanda, kinakailangan ay maging o manatili sa pagiging bata. Ano-ano yung mga pwede nating tingnan na o gayahin o hindi dapat mawala sa atin na mga may edad na meron sa mga bata. Ano-ano yung mga nawawala
sa atin kapag tayo na ay nagkakaedad. Una ay ang pagiging inosente, yung pagiging inosente ng mga bata. Ang mga bata, lalong-lalo na sa kanilang relationship sa kanilang mga magulang, ay trusting. Kaya nga ang mga bata, hindi nagtatanong sa kanilang mga magulang kung tama ba o hindi yung kanilang ginagawa or sinasabi. Basta't sinasabi, basta't ginagawa, o basta't naririnig nila sa kanilang mga magulang, basta't nakikita nila sa kanilang mga magulang, ayon ay tama. At susundin nila, gagayahin nila ang kanilang naririnig at nakikita na nanggagaling sa kanilang mga magulang. Ano yung ibig nating sabihin nito, mga kapatid? Kahit na tayo nagkakaedad, dapat yung ganyan na tiwala, no, sa Diyos ay naruroon pa rin. Kasi may mga pagkakataon na habang tayo nagkakaedad, nagiging independent at lahat kinu-question, no? Tinatanong. Okay naman magtanong, no? Pero yung pagkakaroon ng tiwala, no, pananalig sa Diyos, yan po ang hindi dapat na mawala sa atin. Katulad ng tiwala at pananalig ng bata sa kanyang mga magulang. So mga kapatid, tingnan po natin yung ating attitude. Lalong-lalo na kapag tayo nagkakaedad, kapag tayo nagiging malakas, kapag tayo ay nagiging meron na tayong sariling mga kakayanan, nagkakaroon na ng maraming ari-arian. May iba na nagsasabing, kaya ko nang mabuhay sa mundo, hindi ko na kayo kailangan. Kaya tuloy pati sa Diyos, ang sasabihin, I don't need you, hindi na kita kailangan. Dahil may sarili akong kakayanan. Mayaman ako, no? Marami akong pag-aari, no? Hindi na kita kailangan. Yan po ang hindi dapat, ayun po ang iwasan natin, no? Bilang mga matatanda o nagkakaedad. Ang bata ay nananatili ang kanilang ganyan na attitude. Pero, as a side comment, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, may mga bata na waes na rin. Marunong nang magpaikot ng ulo ng kanilang mga magulang o di kaya ng kanilang lolo at lola na siya nag-aalaga sa kanila. Lalong-lalo na kapag may gusto, may kailangan, no? Maglalambing na yan. No? Pero pag walang kailangan, magtatawagin ni hindi tumingin, no, sa kanyang magulang, no, patuloy na naglalaro sa kanyang gadget. So, yan lang po ang medyo mahirap na lalong-lalo na sa pagkakataon sa ating kapanahunan ngayon. Kasi may mga bata na ganun na nga. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa kapistahan ng Santo Niño, naway manatili sa atin ang mga attitude ng bata. May tiwala, nananatiling may tiwala sa ating Panginoon. Kahit na tayo ay nagiging malakas na o nagkakaroon na ng maraming ari-arian, but still, sa Diyos, hindi tayo nawawalan ng tiwala.